Isipin mo ito, may isang lalaking 4 na taong hindi nagpa-check up para sa isang delikadong aneurysm sa utak. 4 na taon. Grabe, delikado yun ah. Sobrang delikado. Pinakaban niya ng husto yung doktor niya. Pero nang i-CT scan na siya, nakita nilang normal ang lahat. Wow! Paanong normal? Yun nga eh. Ang naging sekreto daw niya, umiinom siya ng lemon juice. Pero hindi basta lemon juice mula sa palengke. Ito ay binasbasan sa pamamagitan ng isang audio call sa Zoom. Sa Zoom? Parang online consultation lang pero may basbas? Exactly. Ngayon, paano napapaniwala ng isang tao ang isang buong komunidad na ang boses niya sa internet kayang magpagaling ng aneurysm o kaya ng leukemia? Kasi para masagot yan, kailangan talaga nating silipin kung paano ginagawa ang pag-iisip at yung mismong sistema ng buong grupong ito. Hindi lang ito basta hocus-pocus. Oo, hindi lang siya magic-magic. Tama. Kapag hinimay natin ito, may napakalinaw na istruktura at psikolohiya kung bakit ang mga ritual na ito nagkakaroon ng malaking epekto sa buhay nila. At yan mismo ang gagawin natin ngayon sa malalimang pagtalakay na ito. Mula sa mga nakolektang source material natin, susuriin natin yung mga dokumento mula pa noong 2013 at isang napakahabang transcript ng isang Zoom meeting. Mula doon sa grupo ni Brother Nars? Oo, mismong transcript ng meeting nila noong May 3 na pinangungunahan ni Narciso Olalo o mas kilala bilang Brother Nars. Susubukan nating intindihin. Hindi kung totoo ba yung milagro kasi hindi naman tayo nandito para manghusga, di ba? Totoo yan. Neutral ground tayo dito. Oo, neutral tayo. Ang gusto nating tingnan ay yung mismong mekanismo. Kung paano nagsasanib yung matinding espiritual na paniniwala, pati yung napaka-practical na payo sa buhay, at kung bakit kumakapit yung mga miyembro dito. So, magsimula tayo sa mismong pundasyon niyang paniniwala nila. Kasi sa isang grupo, kailangan mo ng malinaw na rules of engagement eh. Yung parang guidelines nila. Oo. At para sa kanila, nakasulat ito sa isang dokumento noong 2013 na tinatawag nilang 3Ps. Ito yung 3 kondisyon para gumana ang pagpapagaling. Ano-ano yung 3 na yun? Una, yung pagsisisi sa mga kasalanan. Pangalawa, pagbabago sa maling paniniwala. Tapos yung ikatlo, ito talaga yung nakapukaw ng atensyon ko eh. Yung sinasabing lubos na paniniwala na si Brother Nars ay ginagamit lamang na kasangkapan ng Diyos. Oo, yung bang walang halong duda. Nang mabasa ko yun, medyo napaisip ako agad. Parang inilalatag na niya yung excuse niya kung sakaling pumalpak yung panggagamot, di ba? Paanong excuse? Kasi isipin mo kung lubos na paniniwala ang kailangan para ikaw ay gumaling. Kapag hindi ka gumaling, ibig sabihin ba nun kulang yung paniniwala mo? Gets ko. Nakita mo agad yung isa sa mga pinakamahalagang mekanismo ng ganitong uri ng grupo. Ang tawag dyan sa psikolohiya ay ang paglipat ng locus of control. Locus of control. Ano yun? In layman's terms. Bale, sa karaniwang medisina, kapag hindi gumana yung gamot, hahanapin natin yung mali sa doktor. Minsan idedemanda pa nga yung ospital, di ba? Oo, kasi feeling natin kasalanan nila. Eksakto. Pero sa sistemang ito na mababasa natin sa dokumento nilang manggamot at mangangaral, napakalinaw nung linyang galing daw sa Diyos. Ang sabi, ako ang nagpapagaling pero ikaw ang nanggagamot. Wow! Kaya pala sa paningin ng mga miyembro, napaka-humble nung leader nila. Oo, kasi ibinababa niya yung sarili niya. Kumbaga, simpleng kasangkapan lang siya. Nakakadagdag yun ng tiwala kasi hindi siya nagmamayabang na sa kanya galing yung kapangyarihan eh. At hindi lang yon, nagbibigay din yun ng napakatalinong protection sa kanya. Kahit boses lang daw niya yung marinig mo sa Zoom, gagaling ka. Basta naniniwala ka kay Jesus Christ. So parang invisible shield niya yung Diyos. Tama. Dahil ang Diyos ang mismong pinagmumulan inaalis nito yung responsibilidad sa balikat ni Brother Nurse. O nga no, kung uminom ka ng binasbasang tubig tapos hindi ka gumaling, hindi palpak si Brother Nars. Hindi talaga. Ang naging problema, nasa pagitan mo at nung pananampalataya mo. Grabe, parang parang isang kakaibang reseta ng doktor. Imbes na pambili ng gamot na sinusukat sa miligramo, yung mismong paniniwala mo yung nagsisilbing pera para mabili mo yung pagpapagaling. Oo, ganun na nga yung concept nila.
Na yun, dahil alam na natin na hinihingi niya yung ganong katinding pananampalataya, inaasahan ko na yung Zoom meeting nila noong May 3 ay puro solemning dasalan. Yung parang misa. Oo, inaasahan ko parang prosesyon o misa na sobrang seryoso, taimik. Pero nung binabasa ko yung transcript nung mismong meeting, nakakagulat. Bakit? Ano bang nangyari? Para lang tayong nasa ordinaryong barangay hall. Ang daming pumapasok, nagpapabless ng kung ano-ano, ang ingay, ang gulo minsan. Oo, nakita nga natin yung listahan ng mga ipinapabless nila habang naka-video call, no? May nagpapabless ng kalamansi, lana o yung langis, tapos efficacent oil pa. May coconut oil din. Oo, tapos meron pa ngang humingi ng basbas para sa isang bagong kwarto kasi lilipat daw siya sa bagong branch ng trabaho niya. At ginagawa lang ito ni Brother Nars gamit yung internet at boses niya. Oo, sa Zoom lang talaga. At hindi lang yan puro hingi ng basbas ha. Marami yung bumabalik para magbigay ng testimonies nila, yung patotoo na gumano yung ginawa nila. Dito pumapasok yung kwento mo kanina tukol kay Pedro, di ba? Oo, yung may aneurysm. At yung isa pang miyembro, nagsabi na normal na daw yung resulta ng dugo niya kahit may leukemia siya. Dahil lang sa araw-araw na pag-inom ng binasbasang lemon? Yun ang claim nila. Ang reaksyon pa nga ni nurse dun sabi niya, kaya nagtataka ang mga doktor dahil sa dami ng inooperahan nila, naiba ka. Isipin mo ikaw yung miyembro na nasa Zoom call na yon na nakikinig ka sa mga kwento ng himala na ganyan. Mapapaisip ka talaga. Oo, madala ka talaga sa emosyon. Ang tinatawag ng mga psychologists dyan ay social proof. Social proof. Paano yan gumagana sa ganitong context? Kapag marami kang nakikitang tao na nagpapatunay na totoo yung isang bagay, hindi mo na iisipin kung ano yung paliwanag ng siyensya eh. Ang ebidensya mo ay yung kwento mismo nung kapwa mo. Mas malakas ito kaysa sa anumang scientific journal. Oo, kasi nakikita mo yung mukha nila, naririnig mo yung emosyon nila dun sa Zoom, buhay na buhay yung prueba. At narito yung pinaka-nakakatuwang bahagi para sa akin habang sinusuri ko itong material. Inaabangan ko kasi nasasabihin ni Brother Nars na magdasal ka ng 10 beses araw-araw o ipahid mo itong langis sa dibdib mo para lumabas yung masamang espiritu. Pero hindi yun yung ginawa niya, di ba? Hindi. Biglang nagiging doktor siya. At minsan napaka-basic na common sense yung ibinibigay niyang solusyon. Nakakatuwa nga eh. Oo, yung isang babaeng pasyente dun sa transcript. Oo yun. Yung nagrereklamo na sumasakit daw yung dibdib. Tapos hinihingal, nakadalawang una na kung matulog sa gabi. Kinakabahan na baka may problema sa puso, kaya naghihintay pa ng libreng chest x-ray kasi wala raw siyang budget. Tapos anong ginawa ni Brother Nurse? Imbes na bigyan ng dasal o ritual, tinanong siya, may nagbubuhat ka ba ng mabibigat? At ang naging sagot ng babae, araw-araw daw siyang nagbubuhat ng 10 kilo ng inihaw na paninda. Bukod pa sa mga galon ng ketchup at suka. At ginagawa niya ito nang walang gamit na trolley o kariton, mano-mano. Tapos natawa si nurse doon, di ba? Napatawa din ako sa sagot niya eh. Sabi niya, magkano lang ang trolley? Para ka palang si Butsoy, may dalang bag na perang laman. Yung butsoy analogy, oo. Ipinaliwanag niya doon sa pasyente na kaya sumasakit yung dibdib niya kasi stretch na yung muscles niya sa kakabuhat. Hindi dahil may sakit siya sa puso. Napaka-practical. Tapos maski yung solution dun sa constipated na pasyente, nakakatawa rin yon. Ay oo, yung lalaking nagrereklamo na tumigas daw yung dumi at palaging inuutot, hinanap ni Brother Nurse yung root cause sa diet ng pasyente. Tinanong niya kung kumakain ba ng karne. Sabi, wala raw pambili. Kumakain ba ng kamote? Oo daw, kasi bawal sa kanya ang matamis, gawa ng diabetes niya. At ang pinakamalupit na nadiscover sa pag-uusap nila, ito grabe, umiinom yung lalaki ng pinakuluang dahon ng bayabas. Na alam nating lahat na ginagamit na pampatigas ng dumi kapag nagtatae ka, di ba? Oo, kaya ang naging reseta sa kanya, uminom ka ng maraming tubig at itigil mo yung bayabas. Ganun lang kasimple. Meron pa nga si Delia. Yung may allergy. Oo, may malalang allergy siya, nangangati yung ilong at mata.
tapos hindi makatulog sa sipon, kahit umiinom na ng antihistamine. Nang halongkatin ni Nars yung paligid nila, inamin ni Delia na may malaking puno sa labas ng bahay nila na naglalabas ng pollen. Kaya ang payo sa kanya, magmask ka palagi. Ginagamit niya yung napakasimpleng cause and effect. Tingnan mo yung nagiging epekto nito. Dahil ang mga payong ito ay nakabalot sa imahe ng isang espiritual na panggagamot. Ang dating nito sa pasyente ay parang isang himala. Oo, isipin mo yon. Gumamit ka ng trolley, tapos kinabukasan nawala ang pananakit ng dibdib mo, o kaya itinigil mo yung pag-inom ng dahon ng bayabas at naging maayos na yung pagdumi mo. Ang unang papasok sa isip mo ay, gumaling ako, ang galing talaga ni Brother Nurse. Hindi na mapaghihiwalay sa isip ng pasyente kung ang nakapagpagaling sa kanya ay yung basbas o yung simpleng payo na bumili ng trolley. Oo, naghalo na dahil tama yung leader sa mga simpleng problemang ito, nagtatayo siya ng tulay ng pagtitiwala. Unti-unting binibuild yung trust. Tama. Kapag napatunayan niyang tama siya sa pag-diagnose ng muscle strain mo, mas madali na para sa iyong maniwala kapag sinabi niyang kaya niyang gamutin yung mas malalaking sakit mo gamit ang isang binasbasang lemon. At yan yung nagiging batayan ng matibay nilang community. Pinaghalo niya yung tiwala sa espiritual at yung pagiging efektibo ng praktikal na lohika. Ang husay ng blending, no? Pero ito yung malaking tanong ko habang binabasa yung lahat ng ito. Kung ganito ka-epektibo yung sistemang itinayo niya, ano ang nangyayari kapag merong taong hindi sumangayon? Paano niya hinahandle yung critics? Oo, paano niya pinoprotektahan yung sarili niya sa mga kritiko na pwedeng manira sa community nila? Sigurado may magdududa, di ba? Dito pumapasok yung pinakamabisang depensa ng anumang grupo . Sa isa pang bahagi ng Zoom transcript, nagkwento siya tungkol sa isang karanasan niya sa isang pasyente. Anong kwento dun? Habang nanggagamot daw siya, may ipinakita sa kanya ang Diyos na detalye. Nalaman niya yung kulay ng aso ng pasyente. Kulay ng aso, parang napaka-random naman nun. Oo, pero ayon sa kanya, ang layunin sana nito ay para mapatibay ang paniniwala ng pasyente, para masabi nitong, paano niya nalaman yun? Tunay ngang ginagamit siya ng Diyos. Para may proof. Pero nabasa ko, iba yung naging reaksyon ng mga nakarinig nun . Ginamit iyon laban sa kanya. Oo, binaliktad siya. May mga bumatikos na naalaman lang sa text yan at tinawag pa siyang false prophet. Yeah. Kaya naglabas siya ng matinding depensa. Paano niya idedepensa yung sarili niya? Sinasabi niya na pinapakita daw ng Diyos ang mga detalyeng ganito para mabuo ang paniniwala mo. Pero kapag kinutya mo ito, kapag itinakwil mo yung mensahe, nasasayang yung grasya. Binalik niya yung sisi sa kanila. At ito yung nakakatakot na parte. Sinabi niyang kapag nagduda ka, hindi ka na ililigtas ng Diyos at hindi ka na makikinabang sa anumang milagro. Wow. Para sa mga nag-aaral ng dynamics ng mga organisasyon, ito ang isang perfectong closed-loop system. Isa itong bakod na nagproprotekta doon sa buong doktrina niya. Parang ano yan parang itong sugal sa isang kasino kung saan laging panalo yung bangka, di ba? Isipin mo kung ikaw yung pasyente. Kung gumaling ka, panalo yung milagro dahil sa lubos mong pananampalataya. Pero kung hindi ka gumaling, Oo, kung hindi ka gumaling o may masamang nangyari sa'yo, talo ka, pero hindi dahil palpak yung gamot, kundi dahil nagduda ka, dahil nakinig ka sa mga naninira. walang kawala, walang anumang sitwasyon sa sistemang ito kung saan pwede mong sabihing nagkamali si Brother Nars. Nakakalungkot ng buo yung lohika. At mas tumitibay ito kapag idinagdag natin yung nakasulat sa isa pang dokumento noong 2013, yung striking statements. Ano yung nilalaman ng striking statements? Nakalagay doon na kabilin-bilinan daw ng Diyos kay Nars, maswerte ang mga taong naniwala, sa hindi naniwala, wala ka nang gagawin sa kanila. Silang lahat, ipaubaya mo sa akin at ako ang bahala. So inaalis na niya yung mga nagdududa sa equation ng komunidad niya. Literal na cut off. Walang nakakapasok na negative feedback sa loob ng circle nila. Kung magrereklamo ka, auto-out ka na agad. Kasi ibig sabihin lang nun, kulang ka sa pananampalataya. Ang naiiwan lang ay yung mga taong lubos na naniniwala. Oo, na siyang patuloy na magbabahagi ng mga success stories na lalong magpapalakas doon sa echo chamber ng grupo.
Makes perfect sense. Ngayon, kapag pinag-uusapan natin ang mga ganitong klaseng istruktura ng otoridad, madalas ang nai-imagine natin ay isang leader na nakasuot ng mahabang roba, nakatira sa templo, tapos hindi na humahawak ng walis o plato. Yung parang untouchable, no? Isang taong malayo sa realidad nating mga ordinaryong tao. Pero nakakagulat dahil based doon sa mga transcript, malayong-malayo si Brother Nars sa ganung imahe. Oo, hindi siya gumagawa ng mataas na pader sa pagitan niya at ng mga miyembro niya. Sa katunayan, kasali siya sa mga maliliit na gulo at chismis ng buhay nila eh. Totoo yan, may isang kwento dyan tungkol dun sa factory worker. Yung nagsumbong kay Nars, nagalit daw itong follower at nakamura doon siya kanyang line leader dahil lang inasar siya na walang supply ng materyales. Kung ibang leader ito na nagmamalinis, baka kampihan pa yung follower, di ba? Sabihin pa, ipagdarasal natin ang line leader mo na baguhin siya ng Diyos. Pero kabaliktaran yung ginawa niya eh. Pinagalitan niya mismo yung follower na nagsumbong. Oo, sabi niya, mahilig ka talagang magmura. Attitudes mo talaga yan eh. Ipinaliwanag niya na ang nagkasala ay yung follower. Kasi alam naman daw nitong binibiro lang siya na walang supply, bakit kailangan pang magmura? Payo pa niya, huwag magmumura agad dahil lang sa maliliit na bagay. May isa pa doon, na nagtanong tungkol sa isang kaanak na nag-a-apply para magtrabaho sa Europe. Oo, ano yung naging sagot niya doon? Kumuha muna daw ng karanasang lokali doon sa Cebu. Magtrabaho muna doon ng 1 taon o higit pa. Sabi niya, hindi naman pwedeng kung gustong umangkat sa taas, hindi ka dadaan sa unang baitang. Isang napaka-practical na pananaw tungkol sa paghintay, pagpupursige at pagpaplano sa karera na makukuha mo mula sa isang mentor. Hindi lang basta sa isang tagapagpagaling. At narito yung paborito kong parte na nagpapakita talaga ng ordinaryong pagkatao niya. Doon sa dulo ng Zoom meeting, habang parang naghihintay na lang silang matapos yung oras, tapos na yung lahat ng basbasan, nagkukwento siya na parang tambay lang sa kanto. Parang tito mo lang sa reunion, 'di ba? Ibinida niya na gumising siya ng 1:00 ng madaling araw. Tapos umalis daw ng 3:00 para kasing low tide para mangisda. Nakahuli daw siya ng napakaraming isdang kalakito. At hindi lang basta isda ang kinuwento niya, inisa-isa pa niya kung paano niya iniluto yung mga yun. Oo, ibinida niya yung luto niya. Ipinagmalaki niya yung daing niya na basa at yung paksiw niya. Sabi niya, nilagyan niya iyon ng kamatis, luya, tanglad at pechay. Habang kinakain mo daw, makakalimutan mo ang pangalan mo sa sarap. Naririnig mo pa lang ginugutom ka na sa kwento niya eh. Pero dito natin makikita kung bakit patuloy siyang sinusundan ng mga tao. Para siyang life coach na may halong lolo na magaling magluto. At may isa siyang pahayag doon na tumawag sa pansin ko, lalo na para sa isang leader na kumakatawan sa relihiyon. Ayon sa kanya, hindi daw uso sa kanya ang magpamisa. Ang uso sa kanya ay magpalamisa. Magpalamisa. Paano niya ipinaliwanag yun? Ipinaliwanag niya na ang puhunan lang naman daw talaga sa buhay ay puyat. Sinasabi niya sa community niya na hindi sapat yung magbabayad ka lang para sa isang misa, tapos uupo ka sa bahay, maghihintay na mahulog ang grasya mula sa langit. Kailangan mong magsikap. Kung nasa tabing dagat ka, itinuturo niya na ang milagro ay hindi pamalit sa pagbabanat ng buto. Grabe. Isipin mo na ikaw yung bahagi ng grupong ito na may problema ka sa kalusugan at pera. Meron kang leader na naniniwalang kayang pagalingin ang sakit mo gamit lang yung isang lemon. Pero siya rin yung mismong magsasabi sa'yo na bumangon ka ng 3:00 ng madaling araw para magtrabaho. Binabalanse niya yung dalawa. Ipinapakita nito na ang tunay na nagbubuklod sa kanila ay hindi lang yung mga kakaibang ritual sa internet. Ang mas malaking hatak ay yung pakiramdam na meron kang isang matanda na nagmamalasakit at gumagabay sa'yo sa araw-araw. Mula sa pananakit ng likod mo, sa away mo sa pabrika, hanggang sa kung ano ang masarap iluto para sa tanghali, di ba? Pinupunan niya yung papel ng isang pinuno ng pamilya. Kaya kung titingnan natin ng buo ang lahat ng napag-usapan natin mula sa mga dokumentong ito, makikita natin ang isang napakakomplikado pero mabisang ecosystem. Tama, nagsisimula ito sa isang matibay na doktrina, tulad ng 3 Ps kung saan kailangan mo ng lubos na paniniwala.
Tapos sinasabayan ito ng paggamit ng mga kabagong teknolohiya at mga simpleng practical na solusyon tulad ng mask at trolley para makapagbigay ng agarang resulta na lalong nagpapatibay sa tiwala nila sa espiritual. Idinidepensa din yung komunidad laban sa pagdududa, gamit yung paniniwalang ikaw ang may kasalanan kung hindi ka gumaling, kaya laging ligtas ang imahe ng leader. At higit sa lahat, yung nagpapatakbo ng buong grupong ito ay ang simpleng pagkatao ni Brother Nars, isang masipag, prangka at nagmumukhang ordinaryong tao na handang makinig at mangaral. At muli, layunin lang nating intindihin kung paano tumatakbo ang mekanismo ng paniniwala sa loob ng grupong ito. Nakita natin kung gaano kalakas ang puwersa ng isip ng isang tao kapag ibinuhos niya ang kanyang buong tiwala. Kung saan niya nakukuhang bumuti ang pisikal at mental niyang kalagayan dahil pakiramdam niya ay may gumagabay sa kanya. Pero bago tayo magpaalam, gusto kitang iwanan ng isang kaisipang medyo magpapagulo sa isip mo. Ano yun? Isang bagay na hindi nating direktang napag-usapan pero nakaugat sa lahat ng narinig natin. Nakita natin kung paano naging epektibo ang lubos na paniniwala sa tubig, sa lemon at sa boses mula sa Zoom call ng grupong ito. Totoo, nakaka-amaze yung epekto. Mapapaisip ka tuloy hanggang saan kaya gumagana ang ganitong klasing pag-asa at placebo effect sa sarili nating buhay kahit pa sa mundo ng modernong aham at medisina. Oo nga no, paano naging connected yon? Isipin mo ito, kapag pumunta ka sa isang napakasikat at napakamahal na doktor, nakikita mo yung malinis at puti niyang uniforme, nakikita mo yung mga diploma sa pader niya, at nagbabayad ka ng libo-libo para sa consultation pa lang. Ang laking gastos nun. Ang mismong pagtitiwala mo ba sa kanyang otoridad bago ka pa man uminom ng kahit anong gamot na inireseta niya, ay bahagi na ng mismong gamot na nagpapagaling sa'yo. Grabe, nakakapangilabot pag inisip mo. Pag-isipan mo yan. Maraming salamat sa pagsama sa aming pagsusuri sa malalimang pagtalakay na ito. Hanggang sa muli.